ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Brad Danny, Brad Roland, may natutunan kayo sana. Opo, Brad Eli, marami po tayong natututuhan pagka nagtuturo po kayo sa amin sa time ng consultation. Marami po. Hindi, doon sa paksang ipinaglingkod ng kapatid na Daniel sa pasimula, may natutuhan ka, Sis Luz? Opo, Brad Eli, meron po kaming natutuhan tungkol dito sa kalooban ng Diyos sa kanyang karunungan. Ganun pala, yung karunungan ng Diyos, ang kanyang intensyon, yung karunungan na yon ay manatili hanggang sa eternidad at maging tagapagligtas, makapagligtas pa. At ito ay intended para nga po sa iglesia na yung karunungan ng Diyos ay mahahayag sa pamamagitan ng iglesia at hindi lang sa mga tao ihahayag, pati sa mga anghel. Yun po pala ang intensyon, pati sa lahat ng mga nilalang sa langit. Lahat yun, intensyon ng Diyos na yung kanyang karunungan maipahayag sa kanila rin. Ganun po pala, Brad Eli. Sa intensyon na makapagligtas ang karunungan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos maipahayag ang kanyang karunungan sa pamamagitan ng iglesia. Na kung maiintindihan ng kapatid, Sis Luz, ang karunungan ng Diyos, hindi yan maaaring maintindihan sa buhay na ito buong buo. Bakit po, Brad Eli? Maiksi lang ang buhay mo para maintindihan mo yung buong karunungan ng Diyos Kaya nga, yan ay panukalang walang hanggan. No? Opo. Na sa pamamagitan ng iglesia, maipakilala sa mga... Balahin mo uli yung talata sa 3 Gs. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng sari-saring karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Iyon, sa pamamagitan ng iglesia, maipapakilala ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Na yung pagpapakilala na yon ng karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia ang instrumento ng Diyos para mahayag yung kanyang karunungan, ma-realize, maintindihan, yun ay panukala ng Diyos na walang hanggan. Hindi natatapos yun sa buhay na ito, Sis Luz. Amen po. Ganun po pala. Kasi ang karunungan ng Diyos hindi sapat na mauunawa natin sa buhay na ito. Hindi sapat ang buhay na ito para maunawa natin yung sari-saring karunungan ng Diyos. Pati nga yung mga anghel Opo.
Ito ang wonderful Sis Luz. Dadani, makinig ka. Opo. Ang mga anghel, bilyong taon na ang edad nila. Tama po. Tama po. Kasi, nung ginagawa ng Diyos ang mundo, nagkantahan yung mga anghel. Doon sa 38:4:8 ng Job, no? Opo. Nagkantahan sila. Ibig sabihin, bago gawin ang mundo, may mga anghel na naginawa ang Diyos. Tama? Tama po. Ayon sa siyensya at ayon din sa ebidensyang nasa lupa, ang mundo o ang lupa, bilyon-bilyong taon na ang edad. Opo. Opo. Ayon sa siyensya, the earth is like 4.7 billion years old o 4.5 billion years old. Ibig sabihin, kung nung ginagawa ang mundo na ngayon ay 4 na bilyon taon ng mahigit, nung ginagawa ang mundo, nagkantahan ng mga anghel, mas matanda ang mga anghel kesa sa mundo, Sis Luz. Tama po. E di yung palang mga anghel naglilingkod sa Diyos, bilyon taon na. Opo. Pero hindi pa rin nila nalalaman yung kabuuan ng karunungan ng Diyos Amen. Totoo po yun. Meron pa rin silang hindi alam. At yun, malalaman nila sa pamamagitan ng iglesia. Amen. Mag-uumpisa ngayon, hanggang doon sa walang hanggan, gagamitin ng Diyos ang iglesia para ipakilala ang kanyang karunungan, yung kapuspusan ng karunungan niya, sa panukala niyang walang hanggan. Upang sa pamamagitan ng iglesia, maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng sari-saring karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan. Biro mo, mangangailangan ng eternity para maintindihan atin ng mga anghel ang karunungan ng Diyos. Amen. Nakuha mo yun, kapatid na Dani? Awa po ng Panginoon, opo. Napaka-tindi po pala nito na akala ko yung mga naituro nyo na po sa mga nakalipas na panahon, para bang yun na yun ka ako ang talagang siguro ang karunungan ng Panginoon. Pero ngayon po, parang biglang bawi na yung karunungan habang sinasabi nga po kanina ni kapatid na Daniel, yung palang karunungan hanggang eternidad, tatagos. Di hindi po sapat yung isang termino ng buhay natin nga naman sa mundo dahil napakaiksi po. Dahil kung yung mga anghel nga ay may inaabatan pa o inaabangang pang malaman samantalang sila'y bilyong taon na rin pong umiiral, tama nga po na hanggang dun pala sa walang hanggan. Dahil nga po pala, ito'y panukala ng Panginoong Diyos na walang hanggan. Sa makatwid, tatagos po ito sa panahong walang hanggan. Napakaganda po dito. Hindi mo ba na-realize kanina, kapatid na Dani? Hindi ba may buhay na wala hanggan? Opo. Opo. Pagkatapos ng 1,000 taon, Opo. Opo. na paghahari ng mga maliligtas, may 1,000, pagkatapos ng 1,000 taon, mag-uumpisa ngayon yung walang hanggang, yung tinatawag na future eternity, yung hinaharap na eternidad o walang hanggan. Opo. Doon, kailangan ng karunungan ng Diyos doon. Gadani. Bakit? Bakit? Sabi ng Diyos, gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Hindi ba itong dating lupa at langit ginawa sa karunungan? Gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa na wala nang katapusan, hindi na matatapos. No? Kung ang ipinanggawa niyang karunungan dito sa ating lupa at langit ngayon, napakalalim ng karunungan, lalong mas malalim na karunungan yung ipanggagawa niya sa bagong langit at bagong lupa na hindi na matatapos. Amen. Opo. Amen. Opo.
At doon sa bagong langit at bagong lupa na yon, meron doon liwanag na walang hanggan. Opo. Eh dito sa lumang langit at lumang lupa, may liwanag din. Kaya lang matatapos. Ang araw hindi na magbibigay ng liwanag. At ang mga bituin mahuhulog na sa langit. At ang buwan magiging kulay dugo na. May matatapos pala lahat yan eh. Eh para ma-sustain mo yung buhay na walang hanggan, mas matinding karunungan ang gagamitin ng Diyos doon. Na doon, mayroong punong kahoy ng buhay, namumunga ng magkakaibang bunga bawat buwan, 12 bunga, at ang kanyang mga dahon, tagapagpagaling ng bansa. Ma-imagine mo, anong karunungan yun? Pero mo ngayon ka lang makakakita ng kahoy, punong kahoy na ang bunga, iba-ibang bunga bawat buwan. Nakakita ka na ng ganon, Sis Lou? Hindi po. Wala pong ganun dito. Dito sa lupa, pag ang kahoy ay mangga, ang bunga mangga. Opo. Doon, makakakita ka ng mangga na mumunga ng bayabas. Opo. Parang ang ganda po nun. Punong kahoy. Payag ka, Sis Luz? Opo, Brad Eli, iba-ibang bunga eh. 12. Basahin mo. 22:2 ng Apokalipsis. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Makita mo? Diyan nga nagdududa yung iba. Pati kakailangan pampagaling. Sabi ng Biblia, wala nang sakit. Bakit? Yung bang may sakit lang ang pinagagaling, yung walang sakit, dapat magaling din yun. Manatiling magaling. Huwag magkasakit. Sa buhay na walang hanggan, hindi ka na magkakasakit dahil may pampagaling. Hindi ibig sabihin, may sakit ka. Opo. Hindi ibig sabihin, pag sinabing pampagaling, ay automatic may sakit, kaya ka pinapagaling. Ngayon. Merong pagpapagaling para maintenance. Na hindi ka talaga magkakasakit dahil pinapagaling ka lagi ng Diyos. Doon sa buhay na wala hanggan, may ganun punong kahoy, namumunga buwan-buwan. Ang mangga minsan sa taon lang mamunga eh. No? Ang bayabas, minsan sa taon din eh. Yung palang punong kahoy ng buhay dun sa paraiso ng Diyos, namumunga buwan-buwan, iba-iba ka bunga. At yung dahon niya, pampagaling pa. Punong kahoy nga ng buhay yun eh. Mula ugat nun, pampagaling eh. Mula ugat nun, buhay eh. Hanggang sa dahon, hanggang sa bulaklak, hanggang sa bunga. Hanggang sa puno nun. Yun. Ano ibig sabihin? Para maganap yun. Hindi ba lalong matinding karunungan ang i-display ng Diyos doon? Para maintindihan mo yun, Sis Luz? Opo, totoo po, Brad Eli. Kung dito nga sa lupa ngayon, limitado na po ito eh. Pero matinding karunungan na po ng Diyos ang nakikita natin, kaya nag-i-exist lahat ng bagay dito, at kaya mayroong mga ganito na napakagandang wonderful creations na nakikita natin. Lalo na nga doon na mas maganda at mas napakadakilang mga bagay ang nandun, lalong mas kailangan yung karunungan ng Diyos doon. Doon mo lang mauunawa yung karunungan na yon, hindi dito. Opo, doon lang mauunawa. Primer Juan 3:2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman na... Okay, tamo, hindi pa natin alam ang karunungan ng Diyos kung paano magiging ano tayo. Sabi ng Biblia, anak na tayo ng Diyos ngayon, pero hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Bakit? Ang ipinahayag pa lang ng Diyos ngayon, babaguhin tayo. Amen. Unang Korinto 15:51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga.
Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat isipin mo itong may kasiraan, napaka-wonderful na karunungan ng ginawa ng Diyos dito Kung pag-aaralan mo ang ating katawan na may kasiraan, mamamangha ka Mga doktor lang, alam nila yan Mula sa genes, sa DNA, sa hormones, nang mag-umpisa ang isang tao, nagtali kang mag-asawa, yung itlog ng babae ay ipinertilize ng spermatozoa ng isang lalaki, contributing 43 chromosomes yung lalaki sa pamagitan ng kanyang sperm cell, nagko-contribute naman ang babae ng 43 chromosomes sa kanyang egg, 23 chromosomes sa kanyang egg. Pag 23 sa lalaki, 23 sa babae, magiging 46. Yung 46, yun ang bilang ng isang living cell, ang chromosomes ng isang living cell. Kaya, sa umpisa pa lang ng buhay, very wonderful Yung mag-asawa na magiging isang laman, may contribution sila sa pagkalalang ng Diyos ng isang panibagong tao, yung anak nila. Bawat isang parte, lalaki o babae, nagko-contribute ng 43 chromosomes para mag-umpisa ang isang living cell, na yung living cell na yon, na produkto ng pagtatalik ng lalaki at babae, yun ang magiging fetus, magmumultiply yung cells. Doon pa lang mga wonderful itong katawang ito, mamamatay ito lalo ng wonderful yung wisdom na bibigyan ka ng Diyos ng isang kamatayan yung isang katawang wala ng kamatayan. Kasi sabi ni Pablo, ito'y isang hiwaga. Hindi tayong lahat matutulog o mamamatay. Pero tayong lahat na maliligtas ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay, mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis walang kasiraan at itong may kamatayan na magbihis ng walang kamatayan. Kung itong may kamatayan, napaka-wonderful na ng pagkakalalang ng Diyos. Biro mo, yung mata mo nakakakita. Paano? Malaking hiwaga yun. Yung tenga mo nakakarinig. Paano? Kung palitan niya ng tengang hindi na mabibingi, lalong magaling yun. Lalong mataas na karunungan yun. Kung palitan niya ng matang hindi nalalabo, lalong mataas na karunungan yun. Hindi natin mauunawa ngayon yan Sis Luz Sabi nga ni San Juan, tayo ngayon ay anak ng Diyos, pero hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. No one in this life can understand what we are going to be. Doon na natin maunawa yun. Kaya yung pagpapatuloy ng pagkaunawa sa karunungan ng Diyos, hanggang sa walang hanggan yun panukalang walang hanggan, na ang iglesia ang magpapakilala ron, Sis Luz. Amen. Ang kasangkapan o ang instrumento ng Diyos para makilala ng mga anghel at ng mga pamunuan sa sangkalangitan, sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan, mauunawa nila ang sari-saring karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Well, I want to understand, brothers and sisters, I want you to understand this, that according to the Bible, the intent of God, that now, in tiempo o
in time of the apostles. Apostle Paul said, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places, even those who are evil powers, evil principalities, or those principalities and powers that belong to God. The intent of God is that now, from the time of the apostles, unto the principalities and powers in heavenly places, might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. What do we have to understand in this verse? The will of God is for His wisdom to be understood, not only by the church itself. Later on, God will use the church to manifest His manifold wisdom, to be known, for His wisdom to be known unto the principalities and powers in heavenly places. God will use the church as an instrument to manifest or to reveal His power and His wisdom. Meaning that the church must be the first entity to learn the wisdom of God from our time, or from the time of the apostles. That's why the apostle Paul said in the book of Ephesians, in 3 verse 9, to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Christ Jesus. Since the creation of the world, God hid His wisdom in mystery. What is hidden in mystery is the wisdom of God. Let us read 2, 6, and 8 of the book of 1 Corinthians. The Apostle Paul says, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in mystery, even the hidden wisdom. The wisdom that the Apostle Paul is talking about is the wisdom hidden in mystery. The very same thing he taught the Ephesians in 3:9, to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Christ Jesus. The wisdom of God was hidden even unto angels, unto the principalities in heavenly places, and the authorities in heavenly places. To all of them, the wisdom of God is hidden. But God began in the time of the apostles to reveal the wisdom which for the past generation and the past eternity had been hidden by God. And for God to make known His wisdom, He will use the church. The intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God according to the eternal purpose. So, brothers and sisters, what I am emphasizing is the wisdom of God is within the church, the true church of the Bible. It is God's will that the entity to first know and understand the wisdom of God is the church. And later on, He will use the church
to manifest His wisdom unto principalities and authorities in heavenly places according to an eternal purpose. Meaning, a purpose that will last throughout eternity for us or for angels, for cherubs, for seraphs to know, and for all those spirit beings that live in heaven, for them to understand the will of God or the wisdom of God. God will use the church to reveal His wisdom. My point is, we in the church must be the first to know the wisdom of God. That is God's will. And we know and we understand now that God will reveal His wisdom from now until eternity to His church. The wisdom of God will be revealed continuously by God through the church. He will use the church to demonstrate His everlasting love, because He promised those that are found worthy of salvation in the church. God promised that He will give them eternal life. He will care for them in eternity. They will be pastored by the pastor, which is the Lamb. The Lamb will guide them through the rivers of flowing water of life and to the book of the tree of life, for them to live for eternity with God. Those things will happen in eternity. And those things that God will give to the church and will fulfill to the church all of His promises, eternal life, eternal happiness, will demonstrate the unending wisdom of God through the church. He will reveal unto angels, principalities, authorities in heavenly places. That's why, brothers and sisters, whenever we speak about the wisdom of God, even angels are interested, according to Peter. In the book of Peter 1:12, he said, unto whom it was revealed, not unto themselves, but unto us, they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Why do angels desire to look into whenever the gospel or the wisdom of God is preached? Because they do not know it. It was given to the church. That's why whenever the preaching of the true gospel is happening, the angels decide to look into. They want to listen, they want to witness the revealing of the wisdom of God unto the church. That's why it is our firm belief, brothers and sisters, that whenever a mystery of God is unfolded before our very eyes, whenever a mystery of God is solved through the preaching of the gospel, the angels are listening also. And God willed it to be like that, because God wants also to save the angels. Remember that there are angels that will be thrown into the lake of fire. But there are angels that will be found worthy to live with God in eternity and with the people of God. But angels will live in eternity, will exist in eternity, but God did not put that eternity under the domain of angels. Apostle Paul is witness to this. He said in the book of Hebrews, let us read Sister 5 of the book of Hebrews. For unto the angels hath He not put in subjection the world to come, whereof we speak. It's clear.
For unto the angels hath he not put in subjection the world to come whereof we speak. En español it says, porque nos sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. En portugués it says, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Os anjos, los ángeles, no tienen más poder en el mundo venidero. Debe entender eso. Irmãos, we have to understand that the world to come is not anymore in subjection to angels. Why? Because angels will be subjected to those who are saved. The Apostle Paul revealed this wisdom. It says in 1 Corinthians chapter 6 verse 3, know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? So he is speaking of the life to come. In the life to come, in eternity, God did not put that world in the domain of angels. In whose domain God put that world to come? In the domain of Christ Jesus and His saints. Kaya, Sis-Luz, nung sabihin sa Biblia, ating hahatulan ng mga anghel, may ideya ka kung kailan yun? Doon po yun, Brad Eli, sa pagkakaintindi ko, doon na rin yun sa 1,000 taon. Kasi doon po yung paghahari ng mga banal, doon na po yun, yung paghatol sa mga anghel. Ganun po ba? Ganito yun. Kailangan muna tayong maligtas at kailangan muna tayong maging ganap bago tayo makahatol. Tama? Tama po. Basahin mo Roma 3:4. Huwag nawang mangyari. Oo. Bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Tatapwat ang bawat tao'y sinungaling. Gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Para ma-consider kang nagtagumpay ka na kung nahatulan ka na. So, una ka munang hahatulan. Tama? Tama po. Pagkatapos mong hatulan, gagawin kang tagahatol. Amen. Doon mo nahahatulan ngayon yung mga anghel. Amen po. Naaring ganap ka na. Pagka you are considered perfected, doon ka na ngayon hahatol sa mga anghel. Nakasunod ka, Brad Danny? Amen po, opo. Maliwanag po yun. Ganun pala po, kapatid na Eli, na yung sinasabing hahatulan ng mga anghel, hindi pala naman yun basta ganun, kundi may dadaanan munang mauna para doon sa hahatol ng mga tao. Pag naging dapat o naging ganap, nahatulan na sa madaling sabi, doon lang pwede pong humatol naman sila sa mga anghel dahil po nahatulan na silang mauna. Kinakailangan tayong lahat humarap. Kaharap naman talaga tayo Pagdating ni Kristo, madidetermina kung sino yung maliligtas, mariresurrect. Bubuhay maguli. Yung nabubuhay naman, aagawin, kasama nilong mga nabuhay na maguli, agawin, dadalhin sa trono ng Diyos. Magkakaroon din ng meeting. May briefing tayo doon, Sis-Luz, kung sakaling papalarin tayo. Tapos, yun na nga yung ipinagduda ng kapatid ba't ka dinala na sa trono? Akala ko ba hindi naman sabay, hindi naman sunod, una-una ang pagpunta ron. Naman dinala ron para doon ka na lang mag-star May briefing muna sa trono. Kasi ikaw din, bibigyan ka ng trono sa lupa Maghahari ka nga Bibigyan ka ng mga trono o luklukan. 24 ng Apokalipsis. Bago ka maghari, nakita mo muna ang mga briefing ni Kristo at ng Ama.
Pag-aarian mo ngayon ng mundo ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon paghahari, saan na yung mga matitigas ang bungo. O pagkatapos nun, punta na tayo sa mga anghel. Yun, po, yung final yung sa kanila. Pagkatapos yung mga tao hatulan, yung mga anghel naman. Doon po sa panahon na yon. Eh bakit ka naman hahatol sa mga anghel kung maliligtas ka? Kasi sila, mga lingkod ng Diyos na naglilingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Nuno 14 ng Hebreo, Sis Luz. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan? Sino ang pinaglilingkuran ng mga anghel, Sis Luz? Yung pong mga taong maliligtas. Yung mga taong magmamana ng kaligtasan, kaya nga ang tawag sa kanila, Anghel de la Guardia. No? Opo. Anghel de la Guardia. Ginugwardyahan nila yung maliligtas. Sila ang gwardya. Kaya Anghel de la Guardia, 37:4 ng awit, 34:7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Kayong gwardya nga eh. Kaya ipinagtatanggol ng mga anghel ng Diyos, yung mga natatakot sa Kanya, ipinagsasanggalang sila. Eh ngayon, ikaw ang ipinagsanggalang, halimbawa, Anghel de la Guardia mo, Sis Luz. Pag naging ganap ka na, nahatulang ka na, papahatulan ngayon sa iyo yung Anghel de la Guardia mo o yung Anghel de la Guardia ni Brad Danny. Opo. Opo. Nakakaramdam ka ngayon ng awa sa paghatol. Opo, siyempre po. Kasi contributory. Nakakaramdam ka, alam mo kasi ang Diyos kung humatol, gumagamit ng awa eh. Amen. 2:13 ng Santiago. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Eh, ang pag-uukom pala gagamit ang Diyos ng awa eh. At yung awa, lumuluwalhati yun laban sa paghuhukom. Kung nagpakita ka ng awa, makakakita ka rin ng awa. Pangako ni Kristo yun eh. Mapalad ang mahabagin, sila'y kakahabagan. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. At ang pinakamatinding halaga ng awa eh, makasumpo ka ng awa ng Diyos sa araw mismo ng paghukom. Opo. Eh, hindi ka kaya maawa dun sa Anghel de la Guardia mo na minsan ay nagpabaya, nauntog ka tuloy. Ayun, Robert Ellis. Siyempre. O, halimbawa, sabi niya, kapatid, sabi nung anghel, alam mo kaya ka nauntog noon, nakaligtaan ko eh. Kaya hatol mo. Okay lang po, papatawarin ko siya. Magaling. Ha? Yan lang kita ng ideya, kapatid na Los, sa karunungan ng Diyos, kasi yung karunungan gagamitin mo rin dyan sa paghatol eh. Opo. Opo. At ang karunungan ng Diyos may kasamang awa. Amen. Santiago 3:17. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Walang Kita mo, puspos ng kaawaan yung karunungan galing sa taas eh. Kung halimbawa, hahatulan mo yung mga anghel ngayon, at saka yung sanlibutan, hahatulan mo. Nakita mo, yun naman palang hahatulan mo, gumamit naman ng awa. Hindi mo kaya gamitan naman ng awa siya, Sis Luz?
Opo, gagamitan din sila ng awa. Kasi ang Diyos gumagamit ng awa eh. Tama? Tama po. Tama po. Hindi ba naawa si Kristo dun sa magnanakaw? Nangako, sasama kita sa paraiso. Oh. Ba? Tama ba ako, Sis Luz? Tama po. Maawa yun? Opo. Eh kung di awa yun, wala namang ginawa yung, nagawa ba yung magnanakaw na yun? Eh ikaw, dumalo ka sa pagkakatipon, 50 taon. Siya hindi nakipagkatipon kahit minsan. Opo, awa. Baka ikaw, Sis Luz, kikita ka, nag-aabuloy ka eh. Siya walang inabuloy, nagnakaw lang nga siya eh. Pero naawa si Kristo sa kanya. Opo. Nakita yung puso niya, nagmamakaawa siya. Sa paghihingalo niya sa krus, nagmamakaawa siyang nagsabi kay Kristo, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Alam mo ba, Sis Luz, ba't ko sinabi, naghihingalo na siya riyan? Bakit po? Eh kasi nauna silang mamatay kaysa kay Kristo. Naunang mamatay si Kristo kaysa sa kanila. Ah, Nauna siyang mamatay. Naghihingalo na si Kristo. Sinabi niya yan. Jesus, maawa, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kaya nga, hindi na nga inumog si Kristo dahil inumog pa sila, binalian pa sila ng hita para mamatay na rin yung dalawang magnanakaw. Pero si Kristo, nung umugi na, hindi na inumog kasi nakita nung mga sundalo, patay na si Jesus. Naganap ngayon yung kasulatan na hindi siya mababali kahit isang buto sa kanya. Pero yung magnanakaw, inumog yun. Nakakita ng awa yung magnanakaw na isa. Pinatawad ni Kristo sa krus at pinangakuan pang isasama sa paraiso. Ikaw ngayon, naging dapat ka sa Diyos, ahatol ka sa mga tao, ahatol ka sa mga anghel. Gagamit ka rin ng awa, Sis Luz. amen. Opo. O hindi ba karunungan ng Diyos yang mga bagay na yan na pinag-aaralan natin? Pinag-aaralan kaya sa ibang iglesia yan? Hindi po, talagang karunungan ng Diyos ito. Na dito lang talaga po matututuhan, Brad Eli. May isang tanong lang po ako, pwede po. Yung sa, Sige. opo, yung sa Apokalipsis 22:2 na sinasabing pangpagaling sa mga bansa. Sa gitna ng lansangang yaon, at sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng 12 iba't ibang bunga, na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Doon lang po sa dulo, Brad Eli, yung sinasabing ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Alin po yung mga bansa na tinutukoy na papagalingin, pangpagaling? Kasi ito po yung time na tapos na po yung paghatol lahat, di po ba? Ano po yung mga bansang tinutukoy? Sahin mo yung Apokalipsis 7:9. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Ang maliligtas nanggaling sa mga bansa di lahat ng maliligtas na mga nanggaling sa mga bansa, kagaya natin, bansang Pilipino tayo, no? May naligtas sa Pilipinas. Alagay mo, naligtas 1 milyon. Nakita ni Juan ngayon. Ito, galing sa bansang Pilipinas ito. Pampagaling sa bansa may naligtas sa bansa ng mga Hudyo. May naligtas sa bansa ng Gresya. May naligtas sa Pransya. Pwede maraming mga bansang nandun nakarating sa langit. Pampagaling sa mga bansa. Alam mo yung pampagaling sa mga bansa, Sis Luz? Ano po? Alin nga ang nabasa mo?
Yun nga po, pangpagaling sa mga bansa. Hindi ibig sabihin na may sakit. Alin nga ang pampagaling? Alin yung pampagaling sa mga bansa? Yung pong mga dahon ng punong kahoy ng buhay. O kita mo, hindi ka marunong magbasa kasi. Ako magbabasa, ha? Ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa mga bansa. Ang nagbabasa, akala niya ang pampagaling, yung dahon lang. Hindi. Pati yung bunga na iba-ibang bunga. Kaya nga ang sinabi doon, at ang mga dahon. Ibig sabihin, pati dahon ng bunga, ng punong kahoy na yun, magpapagaling sa mga bansa. Eh ano nga ang magiging ano nun? Nung papel ng mga iba-ibang bunga, eh, pampagaling din sa mga bansa. At gano'n naman talaga di ba? Yung yung duhat, di ba pampagaling yon? Opo. Pagka nagtatai ka, uminom ka ng duhat na yung yung balok ng duhat, yung puno ng duhat, di ba may skin yun, may balok? Ilaga mo yun, maganda sa pagtatai yun. Opo. Kaya kung halimbawa, wala ka naman balok, di kumuha ka sa ugat. Mula sa ugat, hanggang sa puno nun, hanggang sa dahon, iisa ang essence nun. Kung pwedeng yun ay pampagaling sa pagtatai. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, yung kabuuan ng duha. Ang iniisip ng nagbabasa, ang nagpapagaling sa bansa, yung mga dahon lang, hindi. Binanggit na nga may iba-ibang bunga, 12 buwan Bawat buwan, iba-ibang bunga At ang mga dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa bansa. Kung yung dahon pampagaling, lalo na yung bunga. Kaya nga punong kahoy ng buhay yun Amen. edi pati bunga nun nagme-maintain ng buhay. At yung salitang pampagaling sa mga bansa, ang mga bansang papagalingin, yung mga bansang mga naligtas. Amen. Kung nananatili sila. Sa langit kasi, ay may alam ng mga tao sa langit kung saan kagaling na bansa. Nakita nga ni Juan Nakita ko, malaking lubhang karamihan. Di mabilang ng sino man. Mula sa iba't ibang wika, bansa, bayan, wika, angkan. Nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. Alam mo kung alin lang ang pare-pareho, Sis Luz? Alin lang po? Tigisa silang palma. At mapuputi ang damit nila lahat. Pero iba-ibang bansa ang pinanggalingan nila. Hindi ko lang alam kung ano mangyayari. Kasi hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Na doon ba sa langit, Bisaya ka pa rin. Hindi natin pwedeng pangasan yun. No? Opo. Kasi ang mga Bisaya raw, matigas ang dila. Yung Pedro. Hindi ko alam kung Bisaya ka pa rin doon. Kasi iba-ibang wika Sis Luz, diba, no? Opo, Brad Eli. Yun nga po iniisip ko yung pampagaling sa mga bansa. Naisip ko, ano kaya doon? May division pa rin? May kanya-kanyang parang bansa pa rin? Ganon. Yun nga po pala, nanggaling sa iba't ibang mga bansa, kaya identified pa rin siya na kung saang-saang bansa. Hindi naman pag naligtas ay as one na lang na hindi na pare-pareho na lang. Ganun po ang naisip ko kanina na pag naligtas, isa na lang. Meron mga punto magiging pare-pareho tayo sa anyo ng ating Panginoon Kristo. Magiging kapareho niya tayo, no? Pero yung distinction kung paano malalaman kung saan siyang bansa galing, hindi ko alam yun Hindi rin alam ni San Juan yun, Sis Luz. Opo. 3-2 uli. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin. Hindi pa nahayag kung magiging ano tayo, hindi pa alam ni Juan. Kaya ang sabi ni Pablo, tayong lahat babaguhin, pero ito hiwaga. Hindi pa rin natin alam kung anong mangyayari.
Pero napakaluwalhati nun, 8:18 ng Roma. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Merong mahahayag na kaluwalhatian, wala pa tayong ideya nun eh. Alam natin, napakaluwalhati nun, napaka-glorious nun. Pero wala tayong ideya, hindi kayang abutin ng ating kaisipan ngayon, yung glory na yun, because that is an eternal glory we will receive from God. Paano natin ngayon marirealize kung ano yun? Kaya inamin ni Juan hindi pa nahahayag kung ano magiging ano tayo. Alam natin, anak tayo ng Diyos, pero hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. At inamin din ni Pablo yan, 2:9 ng unang Korinto, basa. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Surpresa yan ng Diyos Bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, hindi pumasok sa puso ng tao. Paano mo ngayon i-identify kung lalagyan mo ng ano ba tawag doon? Hindi nga pumasok sa puso ng tao. Hindi nga nakita ng mata, hindi nga narinig ng tenga. Hindi pa pumasok sa puso ng tao. Ano ngayon ang gagawin mo? Paano mo sasabihin yun? Doon na lang natin malalaman yun. Islus. Kasi ang pagpapakilala ng karunungan ng Diyos, panukalang walang hanggan doon sa walang hanggan. Matututo pa tayo ng karunungan ng Diyos. Akala nung iba, dudunong na nila. Nako, wala. Kapiraso lang ang alam natin. Ang alam lang natin ngayon, yung ikaliligtas natin. Amen. Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos doon. Laging sapat ang Diyos na turuan tayo na ikaliligtas. Pero yung mga hiwaga, lahat ng mga wonderful things, yung mga kamanghamanghang mga bagay, marireveal yan sa eternity pa Sis Luz Amen. Ngayon ganito, tanong natin. Ano tanong natin, Sis Luz? Ang tanong po natin, ang mga panahon ba na kinapapalooban ng mga pangyayari ay ginawa rin ng Diyos sa karunungan? Basahin mo yung 1:2 ng Hebreo. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang mga panahon. Sa pamagitan pala ni Kristo, ginawa rin ang mga panahon. Pati pala panahon gawa ng Diyos. Nung una kasi, wala pang panahon. Nung hindi pa lumalalang ang Diyos, nagkapanahon lang, nung lumalang na siya. At yung panahon pati, ginawa ni Kristo, ng Diyos yun sa pamagitan ni Kristo. By whom He made the aeon. It was translated in English as the words, but it is not properly translated. What is in the original is, by whom He made the aeon. Aeon signifies an age or time or epoch. Aeon, properly an age. No? That is the meaning, the first given meaning of aeon. Even the ages were created by God through Christ. Kaya, kapamilatanan may gawaing panahon. Tama sa Kapampangan. Kapamilatana gewano ding panahon. Kapamilatanang Kristo. In Spanish it says, por el cual asimismo hizo los siglos. Tama rin sa Kastila. Sa Portugues, y por qué fez también o mundo. Errado. Otro traducción, vamos a leer. Otro traducción, universo, otro.
todo traducción en portugués errado. Debe ser por tiempos también os séculos, o agion en griego, séculos, siglos en español, por tiempo en time or in English, he made the mali rin sa English eh. Mali rin. Tama sa Kastila, tama sa Kapampangan, tama sa maraming tama, pero marami rin mali. Kaya, huwag na natin pag-usapan yung mali, hahaba tayong masyado sislis eh. Alam mo, pati pala panahon, ginawa ng Diyos sa karunungan. Kaya ang panahon, sislis, tandaan mo to ha, Dadani, makinig ka mabuti. Kaya ang panahon, ginawa rin sa karunungan. Tama? Tama po. Si Kristo ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan niya, ginawa ang panahon. O kaya ang panahon, may sinasabi rin karunungan. Tama ba ako? Tama po. Kaya sa pagmamasid mo ng panahon, at sa pagmamasid mo ng mga nangyayari sa panahon, matututo ka ng karunungan ng Diyos. Nakasakay ka, Brad Danny? Amen po, kapatid na Eli. Ganun nga po, dahil hindi maiwasang yun dahil ang panahon nilalang ng Panginoon at nilalang sa karunungan. Sa makatwid, ang karunungan, ang panahon, may katututunan po tayong karunungan. Ginawa ng Diyos ang panahon sa pamamagitan din ng karunungan. Tama? Amen po, amen po. Kung sa pamamagitan ng karunungan ginawa ng Diyos ang panahon, may matututunan kang karunungan sa panahon. Eto alam nyo, kaya ang mga Hudyo ngayon, puro gago na ang karamihan. Bakit po? Hindi nakakakilala ng panahon. Bakit niyo po sinabing hindi sila nakakakilala ng panahon? Basahin mo 16:1 hanggang 3 ng Mateo. At nagsilapit ang mga Fariseo at mga Saduceo na tinutokso siya na sa kanya'y nagsisihiling na sila'y pagpakitaan ng isang tanda na mula sa langit. Tatapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon, sapagkat ang langit ay mapula. At sa umaga, ngayoy uunos, sapagkat mapula at makulimlim ang langit. Kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit. Datapwat hindi ninyo mga kilala ang mga tanda ng mga panahon. Oo, kita mo yung mga Hudyo, lalo na mga Pariseo, parunong kayo makakilala ng anyo ng langit. Alam nyo pag-uulan, alam nyo kung aaraw, alam nyo kung gaganda ang panahon. Pero hindi nyo nakikilala ang tanda ng mga panahon. Ang mga panahon pala, sislus, may mga tanda. Yun nga po. Ano po ba yung mga tanda ng mga panahon? Bawat panahon may daladalang tanda para makilala mo kung asan ka na. Opo. Ano po? Mapapakita ko sa iyo 17:26 ng Lucas. Basahin mo. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Di ba panahon ng itinuturo ni Kristo rito, panahon ni Noe? Opo. Hanggang sa pumasok sa daong si Noe, yung mga tao noon, ang ginagawa, kain ng kain, inom ng inom, asawa ng asawa, at pinapag-aasawa pa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe,
dumating ang pagunaw, nilipos sila lahat. Kung ano nangyari sa panahon ni Noe, mauulit pala yan sa panahon ni Kristo. Sabi niya, Opo. magmasib ka ngayon. Ano ba nangyayari sa panahon natin? Nangyayari ba ang tao kain ng kain, inom ng inom, nag-aasawa ng nag-aasawa, pinapag-asawa? Opo, eksakto. Nangyayari po ngayon yan. Sa panahon may nakapaloob na pangyayari. Yung pangyayari sa nakapaloob sa panahon, may tandang ibig sa ituro yon, Sis Luz. Tuloy mo, 20, tutuloy na susunod na talata. Gayon din naman, kung paano ang nangyari sa mga kaarawang ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Kita mo kung ano man ang nangyari doon sa panahon ni Lot. Nagsisikain, nagsisiinom, nagsisibili, nangagbibili. Puro negosyante tao, no? Sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Ang lahat ng concern nila bagay na panlupa. Ang concern nilang lahat, puro panlupa. Dumating yung anghel, nagpaulan ng apoy. Nilalos silang lahat. Ganon din ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Ang liwanag, may tanda ang panahon. O kaya, kung nakakakilala ka ng panahon, nangyayari ba ngayon yan, Sis Luz? Nangyayari po. Hinulaan yan. Yung paglitaw ng McDo, Jollibee, Mang Inasal, 24 oras lamunan ng mga tao, inuman ng inuman, ano pa? Sis Luz? Nagtatayo ng bahay, nagbibili, nag-aasawa, pinag-aasawa. Yan po. Ang nangyari sa dalawang panahong nagdaan, mangyayari uli yan sa ating panahon, sa panahon ni Kristo. Ang tanong ko ngayon, nangyayari ba yan ngayon, Sis Luz? Nangyayari po. Iyan ang tanda ng panahon na ng malapit na pagpapakita ni Kristo. Walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis. Nako, walang pagpipigil sa sarili. Droga na yan, droga. Opo. Hiwala ka ba, pati labas ng droga, hinulaan na ng Biblia, Sis Luz? Oo nga po. Walang pagpipigil ang tao sa sarili. Alam mo ba yung pinakamapanganib na droga ngayon, Sis Luz? Ano po? Ipakilagay nyo lang yung crocodile. Yung ilagay. Ilagay nga po natin yung pinalalagay ni Brad Eli. Crocodile daw. Pwede yun. Babasahin na lang ni Sis Luz. Effect na lang ng mga interpreters natin. Sige nyo, yung kanina. Ilagay natin. Ano ba yan? Ito nga yung isang droga, Sis Luz, Opo. mura. Mura siya. Kasing mahal ng shabu. Mula yan sa Rusya, tapos nakarating sa Amerika, ngayon nandito na sa Brazil. The zombie drug is already in Brazil.
the drug Cloud9 and other synthetic substances known as Bath salts. known as bath Known as bath Known as salts. bath salts Can cause a can cause a feeling of extreme relaxation, panic, stroke, or even convert the user to a cannibal overnight. Overnight lang, sis Luz. Magiging cannibal ka. Tapos, ang sabi diyan, ang tawag diyan sa crocodile. Yan pala, yung laman mo, kakainin yung drug na yan. Pag umepekto na yan, masisira ugat mo, masisira ang laman mo. Meron pa nga akong gusto ipakita kung kayo'y mayroong maano ang ano nyo. Kung matibay ang sikmura nyo. Naku po, merong babae rito sa amin, dito sa tinitirhan namin, sa bayang ito. Pinasukan ng boat fly sa tenga. May tinatawag na boat fly Ngayon, pumasok yun sa tenga niya. Kung mo nagdodroga araw-araw, hindi niya naramdaman yung sakit. Nakapasok sa utak. Kinain na yung kanyang utak. Nung buksan ng doktor, yung halos kalahati ng utak, kinakain na ng uod ng boat fly. Hindi pa rin naramdaman ng tao dahil doon sa droga. Wala na kasing pagpipigil ang tao sa sarili. Okay, basahin mo ito, Sis Lu. Sige po, lagay natin yan. Crocodile information. Crocodile or crocodile information. Crocodile is a drug that appeared in Russia around 2002. It started showing up in Siberia and has spread throughout the country since then. While several drugs are quickly and harshly addictive and physically damaging, crocodile sets a new standard for fast destruction of mind, spirit, and body. In 2013, reports of its use began cropping up in the U.S. Crocodile manufacture and harmful effects. The medical name for the drug is desomorphine. It is made at home by acquiring codeine sold over the counter for headaches and cooking it with paint thinner, gasoline, hydrochloric acid, iodine, and the red phosphorus from matchbox strike pads. The resulting liquid is injected into a vein. The high from this drug lasts 90 minutes to 2 hours, and it takes about a half hour to make the drug. So a crocodile addict does little other than getting the ingredients and cook up the drug. Migration from heroin to crocodile. Russia has a severe problem with heroin addiction. But when a heroin addict can no longer afford that drug, he can make up crocodile, which has a stronger kick and costs about 1/10 the price. But while the life expectancy of a Moscow heroin addict is 4 to 7 years, the life expectancy of a crocodile addict is just a year or 2. Alam mo nangyayari sa naa-addict sa drug na yan? Pakita mo nga, pakita mo. Nasisira ang mga laman, nasisira ang ugat. Ayan, nagkakaroon ng mga, pakita natin, pakita. Grabe po, naaagnas buhay pa naaagnas na siya. Ano? Yung paa, binte, naaagnas. Lumalabas yung laman, nawawala yung balat, naku po, So, sabi ng Diyos,
ang mga tao sa mga huling araw, wala nang pagpipigil sa sarili. Bakit? Impluwensyado na ng demonyo. Ang demonyo gumagawa nitong lahat ng ito eh. Yung mga drugs na yan, trabaho ng demonyo yan. Para ang tao sirain ang isip, pati kaluluwa sira, pati katawan sira, pati espiritu ng tao sira na. Nasa Biblia yan. Nakikita ba natin ngayon yan, mga kapatid? Nakikita. Asan tayo ngayon, Sis Luz? Nasa mga huling araw na po tayo. Kaya kung nagmamasid tayo ng pangyayari sa ating panahon, makakakita tayo ng karunungang nagtuturo sa atin na tama ang Biblia eh. Ito pa ang isa. Basahin mo yung 30:19 ng Jeremias hanggang 22:24, Sis Luz. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. At aking pararamihin sila at sila'y hindi mangangaunti. Aking ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Ang kanilang mga anak naman ay magiging gaya ng una, at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko. At aking parurusahan yaong lahat na nagsisipighati sa kanila. At ang kanilang taga-akay ay magiging isa sa kanila. At ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila, at aking palalapitin siya, at siya'y lalapit sa akin, sapagkat sino yaong nangahas upang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa, at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Mangyayaring mag-i-exist o iiral ang bayan ng Diyos na hinuhulaan ni Jeremias, Sis Luz. Mag-i-exist po ito sa mga huling araw. Ano ang pagkakakilala na sila yung bayan ng Diyos? Sa kanila po. Magmumula sa kanila ang pagpapasalamat. Po. Ang puno nila manggagaling sa kanila. Ang nilang taga-akay isa sa kanila. Ang kanilang anak magiging gaya ng una, may takot sa Diyos. Ang kanilang kapisanan matatatag sa harap ko. Luluwalatiin ko sila, hindi sila magiging maliit. Lalaki sila. At pararamihin ko sila, hindi sila mangangaunti. Nagaganap ba yan ngayon sa mga huling araw, Sis Luz? Opo, nagaganap po ito sa atin ngayon. Salamat sa Diyos. Eksakto lahat ng detalye po. Kaalinsabay ng pagsama ng maraming tao, nagaganap naman na may mga taong nakakaunawa ng kabutihan ng Diyos. Tama ba, Sis Luz? Amen. Tama po. Sa Daniel 12:4, 9 hanggang 10. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. At sinabi niya, yumaong ka ng iyong laka, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Tamo, samantalang ang masama ay gumagawang may kasamaan, meron namang mga pantas na makakaunawa. At sila ngayon lilinisin, papuputiin, dadalisain. Dalawang trabaho na magkasabay na mangyayari sa panahon ng kawakasan o sa mga huling araw. Trabaho ng demonyo
na kamanghamanghang kasamaan magaganap sa tao. Pati yung pagkawala na ng kanyang sarili, wala nang pigil, pinapatay na ng taong sarili. Sa droga, pinapatay na ang sarili sa bisyo, pinapatay na ang kapwa ng walang dahilan, napakakamanghamanghang kasamaan. Pero, meron namang kamanghamanghang kabutihan na kaalinsabay niya'y magaganap. Meron namang mga taong matututo ng unawang galing sa Diyos, panggagalingan ng pagpapasalamat. Ang sabi ng Diyos, akin silang pararamihin, hindi sila mangangaunti, luluwalating ko sila, hindi sila magiging maliit. Ang kanilang kapisanan matatatag sa harap ko, ang kanilang mga anak magiging gaya ng una. Tapos, ang kanilang taga-akay magiging isa sa kanila, at ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila. Aking palalapitin siya, siya'y lalapit sa akin. At kayo'y magiging aking bayan, ako'y magiging inyong Diyos. Tanungin niyo sarili niyo, mga kapatid. Ito bang hulang ito nagaganap sa ating panahon? Nagaganap po. Yan ang tanda ng panahon. Na nasa panahon na tayo ng mga huling araw. Kaalinsabay na nagaganap yung mabuting bagay na yan, nagaganap naman ang umaapaw na kasamaan ng demonyo. Amen. Nagaganap din sa panahon natin. Ano ibig ngayong ituro sa atin, Sis Luz? Nasa mga huling araw na tayo. Mga kapatid, yung nagtatanong, Brother Eli, pumunta rito personal. Gusto ko kasi maging doktor. Sige ka ako, di okay lang. Ano ka na bang year? High school pa lang po ako. Ha? High school pa lang, 4 na taong ka pa bago mo graduate, tapos mag-uumpisa ka ng pagka-doktor, 11 pang taon, 15 anyos pa. Naku po, baka hindi mo na pakinabangan yan, kapatid. Nag-aaral ka ba sa tanda ng panahon? Kung nag-aaral ka sa tanda ng panahon, kumuha ka na lang ng computer technology. 2 taon, tapos ka na. Papakinabangan mo na. Magdodoktor ka, hindi mo naman papakinabangan. Mag-aabogado ka, 15 taon pa. Parang wala na sa panahon. Naintindihan mo punto ko, Sis Luz? Opo, Brother Eli, kung ganito nga po ang pinakikitang tanda ng panahon, na talagang ipinapakilala ng panahon na malapit na ang wakas, malapit nang dumating ang Panginoong Hesukristo, both sides po, good and evil. Sa side ng masama, talagang nakikita natin, nasa mga huling panahon na, huling araw na, kasi yung mga panahong mapanganib, ngayon nga po nakikita natin napakapanganib ng panahong ito. At doon naman sa good side naman, ipinakikita rin naman sa mga huling araw, nandito naman yung panahon, ito naman yung time na ang Diyos ay lumalalang ng kanyang bayan, may mga nililinis siya, meron siyang mga pinapaputi, magkasabay na nagaganap ito. Dito sa mga panahong ito, na huling panahon na o huling araw na. Hindi na nga po talaga dapat na mag-isip pa tayo ng parang masyadong matagal pa ang mga pangyayari, na para bang mahaba pa ang panahon na dadating. Hindi na nga po ganon. Kaya kaya po ng halimbawa nga ninyo, kung ang iyong pinaplano ay mag-aaral ka pa ng mga 10 taon, 12 taon, baka hindi mo na nga mapakinabangan kasi yung panahon ngayon ay parang ipinapakita na niyang hindi na matagal, mga huling panahon na lang, huling araw na lang, konti na lang. Kasi pinakamaganda mag-aral ka ng pagkamanggagawa, Sis Luz. Amen. Yun po ang pinakamaganda talaga. Kung bakit? Alam mo kung bakit? Bakit po? Yung mga kabataan mag-aral kayo ng Biblia kasi yung karunungan ng Diyos na yan, ang gagamitin ng Diyos ang iglesia para maipakilala yan doon sa walang hanggan. O edi magkakaroon ka ng bahagi sa walang hanggan.
Nakuha mo ako, Brad Danny? Amen po. Opo, kapatid na Eli. Ganun po pala ka-importante ang karunungan na ito na itinuturo ng Panginoong Diyos dito sa atin sa kapatiran ngayong panahong ito dahil yon ay isang katotohanan gagamitin nga po dun sa hinaharap na panahon. Na itong panahong ito ang pinaka dapat nating parang bigyang pansin lalo na po ng mga kabataan nga po. Kaya nga po natutuwa kami nung nabanggit na din po ni kapatid na Daniel noong convention ng mga kabataan. Timing na timing po talaga kapatid na Eli na kung paano nakikita natin na nag-uumigting yung pasama na kasamaan sa panahong ito, kaalinsabay po noon, sakto naman yung panahon naman na pinakikita ng Diyos na mayroong bayang lilitaw, mayroong mga palatandaang hindi maikukubli, may puno, may taga-akay, may sinyales, magiging mapagpasalamat, ang anak nila magiging gaya ng una nung mga unang naglingkod sa Diyos. Yun po, yung buong balangkas naman pong yun, kumbaga, isang pakete naman na nakikita po namin sa kapatirang inaakay po ninyo ng kapatid na Daniel. Swerte po kami kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. At dahil dyan siguro, yun po'y magsisilbing malaking inspirasyon po, lalo na sa mga kabataan, na ang mas hangarin yung karunungan na yun ng Diyos na gagamitin sa panahong hinaharap. Salamat po sa Panginoong Diyos sa pagtuturo po ng bagay na ito. Aalinsabay niyan, kapatid na Luz, ano? Meron pang hulang magaganap eh. Ano po? Isipin mo kung nagaganap nga ito. Sa ikalawang Pedro 3:3 hanggang 4. Na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya. Oh, di ba sa mga huling araw matatatag ang bayan ng Diyos? Opo. Sa mga huling araw merong lilinisin, papuputiin, dadalisahin. Sa mga huling araw, titindi naman ang kasamaan ng masama. Ang masama gagawang may kasamaan. Sa mga huling araw din, Sis Luz, darating ang mga manunuya na may pagtuya. Anong gagawin? Sa 4. At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang, ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Ayun, merong manunuya. Akala ko ba dadating ang Panginoon? Meron pa nga nung araw, kumakanta pa eh. Darating, darating ang Panginoon, si Kristo Jesus, ang siyang hahatol. Asan na yung dadating? Bata pa ako, darating na. Matanda na ako, darating pa rin. Hindi pa dumadating. Dadating ang mga manunuya, magsasabi, asan ang pangako ng kanyang pagparito? Mula lang matulog ang mga magulang, nananatili ang lahat ng bagay gaya ng una. Kaya darating ang mga ateista, hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala kay Kristo. Wala ikang dadating. Mga walang hiya, na mga agnostics. Bukod sa ateista, may mga agnostics pa na naniniwala ng kapiraso pero nagdududa ng marami, kaya nga ang tawag agnostics eh. Yang paglitaw ng mga ateista at agnosticista, yan isa sa mga palatandaan ng mga huling araw. Sabi ni Pedro yan eh. Alam mo kapatid na Luz, nung bata-bata ako, walang maraming ganyan. Ngayon, halos 40% ng tao sa mundo, wala ng Diyos. Nako po. Di na naniniwala sa Diyos. Sa Rusya, sa Japan, 80% di naniniwala sa Diyos sa mga Hapon. Lagay natin, pakibasa mo, Sis Luz,
Top 20 countries with largest numbers of atheists, agnostics. Japan is second, approximately 82 million. Ipin mo, ang mga Hapones mahigit lang 100 milyon. 82 milyones ang agnostics at saka mga ateista. 80% halos ang hindi na naniniwala sa Diyos sa Hapon. Tuloy mo ang pagbabasa. Pakilagay natin. Lagay po natin yung information na yan. Ano-ano mga bansa yung top 20 na yan? Yan. Top 20 countries with largest numbers of atheists, agnostics. Zuckerman, 2005. Ito, China. Ang number of atheists nila, ayan o, 103,907,840 to 181,838,720. Samantalang ang kanilang total population ay 1,298,848. So mga 8 to 14% sa China hindi na naniniwala sa Diyos. Ang Japan, 127,333,000 sila. Ang kanilang non-believer ay 81 to 82,766,000. Around 64 to 65%. Ayan, Russia. 24 to 48% sa Russia, hindi naniniwala na sa Diyos. Ang Vietnam, 81%. Ang Germany, 41 to 49% ang atheist. Ang France, 43 to 54% atheists and agnostic. Ang US, 3% to 9% hindi naniniwala sa Diyos. Ang Britain, 31 to 44%. Ang South Korea, 30 to 52% atheists. Canada, 19 to 30%. Ang Spain, 15 to 24%. Ang Ukraine, 20%. Ang Italy, 6 to 15%. Ang Sweden, mataas, 46 to 85% atheists. Ang Netherlands, 39 to 44%. Ang Czech Republic, 54 to 61%. Taiwan, 24%. Australia, 24 to 25%. Hungary, 32 to 46%. Ang Belgium, 42 to 43% atheists. Ayan po Tanyo, natutupad ba ang salita ng Diyos na sa mga huling araw dadami ang manunuya na hindi na naniniwalang babalik si Kristo? Natutupad yan sa ating mga mata, mga kapatid. Pag nakikita na natin ito, kung nagmamasid tayo ng panahon at ng mga pangyayari, lalo tayong dapat matakot sa Diyos. Lahat ng sinabi ng Diyos, walang pagkakabula. Natutupad lahat ng sinabi ng Diyos. Darating ang mga manunuya, ang mga atheist, gagawa ang tao ng lalo't lalong kasamaan, wala nang pagpipigil sa sarili, puro nakawalang hiyaan ng gusto, puro na pera, kain ng kain, inom ng inom, etc. etc. Ang dami. Kulang ang oras natin para sabihin ko lahat sa inyo eh. Pero alam nyo mga kapatid, merong isang magandang balita. Yung mga anak ng Diyos matitipon bago dumating ang mabangis na galit ng Diyos, bubuuin ng Diyos yung kanyang bayan. Pero meron pa rin hindi magandang balita, Sis Luz. Ano po yun? 24:12 ng Mateo. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ayan. Hindi naman ang lalamig yung pag-ibig ng atheist eh. Hindi ka naniniwala sa Diyos yun eh. Ito salita ukol sa iglesia. Sa iglesia itinuturo ang pag-ibig ng Diyos. Pero dahil sa pagsagana ng katampalasanan,
marami ang lalamig ang pag-ibig. Makikita mo may mga miyembro ng iglesyang totoo, lalamig ang pag-ibig sa Diyos. Sana, mga kapatid, kaya sinasabi ito sa Biblia, araw wag kayong pumayag na lumamig ang inyong pag-ibig, gaya ng nakita ng Diyos sa unang iglesia, dun sa Epeso, at dun sa 7 iglesia sa Asia. Sabi ng Diyos, ako'y may laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ayon. Kaya alam niyo mga kapatid, ako, kahit matanda na, at kahit ako ay parang akong hirap sa katawan, sa puyat, pagod sa trabaho, ayokong lumamig yung aking naramdaman pag-ibig noong 50 taon nang nakakalipas. 70 na ako ngayon 71. Naramdaman ko yung pag-ibig na yon nung ako'y 17 anyos, sislus. Doon ako nagbautismo. Lagi ako nung nandun sa harap ng nandun ako sa kapilya sa Bacoor. Lagi akong nandun sa unang hilera. Ayokong nasa likod, baka meron akong hindi marinig. Alam mo noon, kung sumamba ako, kung makipagkatipon ako, 3 beses isang araw. Dadalo ako sa umaga, dadalo ako sa hapon, tapos may pagkakatipon sa gabi, dadalo pa rin ako. Noon. Opo. At noon ako nag-aral ng Biblia, yung naramdaman ko noon, gusto ko talagang maging dapat sa Diyos. At gusto ko talagang yung natutunan kong totoo ay maibalita ko sa iba. Kaya lang, dungo ako dungo. Tala kong nahihiya. Pero nakaramdam ako ng pagbabago sa buhay ng siguro hinipo ng Diyos yung puso ko, nawala yung hiya ko, nangaral ako. Nag-umpisa noong 1968. Ngayon 2018, awa ng Diyos, nangangaral pa rin ako. Pero pagka ako'y nakakaramdam ng pagod, parang iniinda ng katawan ko. Nung nakaraan nga, nagkasakit ako na parang sumobra yung atake ng asthma ko. Dati, 1 linggo lang, makakaginhawa na. 3 linggo na, hihinga-hinga pa rin ako. Sabi ko, makakalagpas pa kaya ako rito? Awa ng Diyos, nakalagpas naman ako, gumaling ako dun sa atake na yon. Pero naramdaman kong hindi na ako, kagaya nung dati na mahina na. Malakas pa resistensya ko, ngayon mahina na. Pag ako'y nagkaroon ng pasa, dati, 4 na araw, 5 araw, galing na. Ngayon, 2 linggo na, yung pasa pa rin. Kung matagal nang gumaling siya, ganon. Iba na pala talaga yung matanda. Pero alam mo, pagka sinasabi nila, Radeli, pahinga ka na, huwag ka na sumama sa amin sa biyahe. Nalulungkot ako dahil ayokong parang masasabi ng Diyos na iniwan ko na yung una kong pag-ibig. Kaya gusto ko magbiyahe pa rin, mangaral pa rin, personal sa harap ng mga tao, marinig ko yung kanilang mga daing, yung kanilang mga problema sa Biblia, sa magiging great appointment sa akin na maramdaman ko yung sinasabi sa Ecclesiastes na alalahanin mo rin ang may lalang sa iyo
sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw. At ang taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Parang napakahirap sa aking matanggap ko na sabihin ko sa sarili ko na wala na akong kalugurang maglingkod. Parang ayoko na. Yun ang kinakatakutan ko sa buhay ko, Sis Luz. Kaya pinapakiramdaman ko, maligaya pa ba ako? Habang nagsasalita, sagot ng loob ko, maligaya ako. Pagka mayroong nakakaunawa na nagtatanong, maligaya ako. Lagi kong nasasabi, salamat po, Panginoon. Nararamdaman ko pa yung ligaya na mapagod, makuyat, magbiyahe, malipasan ng gutom. At utang na loob natin kasi sa Diyos, mga kapatid, na makaramdam tayo ng ligaya sa kahirapan natin, samantalang tayo naglilingkod sa Kanya. Yung damdamin na yun, utang natin sa Diyos yun. Nahihirapan na tayo, maligaya pa rin tayo. Ang pakiusap ko sa Panginoon, sana yung ligaya na yun manatili na nararamdaman kong maligaya ako pag may naliliwanagan, pag mayroong kapatid na nawawala ang duda, pag mayroong kapatid na tumitibay, pag mayroong kapatid na nakikita kong sumisigla, ligaya ako ron. Pero ayoko sanang dumating sa buhay ko yung sasabihin ko, wala na akong kaluguran sa mga yaon. Nakasulat kasi yun sa salita ng Diyos eh. Kaya sabi ni David nung siya ay matanda na, Panginoon, wag mo akong itakwil sa aking katandaan. Meron kasi possibility itakwil ng Diyos sa katandaan kasi parang nagsasawa. Ganun yung iba, kahit hindi pa matanda sa hula ng Biblia, nakasulat. Sabi, pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Magbantay kayo, mga kapatid. Huwag niyong pabayaan yung ating naramdamang pag-ibig sa umpisa ay lumamig. Merong mga lalamig, huwag kayong pumayag na lumamig. Habang palapit ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, pag-igtingin natin ang pag-ibig. Ang sabi dun sa Pedro ay fervent love. Ang kahulugan ng fervent love, yung maningas na pag-ibig, mainit, hindi malamig. Basahin mo yung nasa Pedro 4:8, Sis Luz. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Ayun, yung salitang maningas, hindi malamig yun, maningas nga eh. Ibig sabihin, mainit na pag-iibigan sa magkakapatid. Dagdagan natin, mga kapatid, ang pag-iibigan natin. Magpatawaran tayo, mag-unawaan tayo, ang mag-asawa, magparayaan, huwag away ng away, ang magmamagulang, ang magkakapatid, ang magkakaibigan. Manatili tayong nagtitiis, tiisin natin ang kalikuan, pumayag na tayong madaya, kung paminsan-minsan, maliit na bagay, pumayag na tayo, magparaya na tayo, at paigtingin natin ang pag-ibig, kasi ang hula sa Biblia, kaya ipinagpauna, para wag maganap sa atin. Sabi sa hula, pagsagana ng katampalasanan ng pag-ibig ng marami ay lalamig. Wag nawang mangyari.
Yan ang mga palatandaan na ipinagpapauna ng Biblia na kung saan na tayong panahon. Walang duda na sa panahon tayo ng mga huling araw. Pero ang mabuting balita, may hulang magaganap sa mga huling araw. Itatatag ng Diyos ang kanyang bayan, magsikap tayong manatili sa bayan ng Diyos hanggang sa katapusan, mga kapatid. Huwag tayong aatras, walang atrasan, walang iwanan. Mga kapatid, walang iwanan. Sabi sa 10:38 ng Ebreo, Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. ayon, walang urungan, walang atrasan, walang iwanan. Ang dapat nating gawin, 5:18 ng Efeso. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Di yan, Kislo, 5:17 ng Efeso. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag tayong maging mangmang, unawain natin ang kalooban ng Diyos. Asan ba tayong panahon? Ano ba ang tanda ng panahon? Ano ba ang mga nangyayari? Idilat natin ang ating mga mata, mga kapatid. Tumayo tayo sa mga daan, magtayo tayo magmasid. Magsitayo kayo sa daan, magsipagtanong kayo kung asan ang mabuting daan, magsipasok kayo ron at kayo makakasumpong ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ayon. Huwag magmamasid tayo lagi. Yung salitang stop, look, and listen. Ask, meditate, makinig tayo, magmasid tayo. Magmasid tayo, sabi nga ni Kristo, magmasid kayo. Di ba pinagmamasid, meron sitas na ganun eh. Ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Magmasid ka lang. Hindi ang buhay ng tao, dahil mayaman ka, marami kang pera, mabubuhay ka na. Magmasid kayo, mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Pinan Diyos. Ang buhay ng tao, wala sa kasaganaan ng tinatangkilik niya. Asan ang buhay ng tao? Basahin natin ang 4:4 ng Mateo, Islus. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ayan, yan ang tunay na buhay. Hindi sa tinapay lang mabubuhay ang tao, bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano ba yung lumalabas sa bibig ng Diyos? 2:6 ng Kawikaan. Basa. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Hindi lang basta salita ang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ang Panginoon nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kaya kung nakakaunawa tayo, alam mo ibig sabihin nun, Sis Lu? Ano po? Kung nakakaunawa tayo, kinakausap tayo ng Diyos. Nanggagaling sa bibig niya yung kaunawaan at karunungan. Amen. Kaya ako naniniwala ang iglesyang ito kinakausap ng Diyos. Amen. Opo. Sinasabi ng Diyos sa atin, o mga anak, handa na kayo. Mga huling araw na yan. Kaya nakikita nyo na yung mga hula na yan, mga huling araw na yan, handa na kayo. Hindi nyo nalalaman kung kailan ang pagparito ng Panginoon ng bahay. Kung sa hapon, kung sa ating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga,
Baka kung biglang pumarito, marat lang kayong nangatutulog. Yun ang pinakamasaklap, mga kapatid. Tayo tulog sa katwiran. Dapat lagi tayong gising. Lagi tayong aktibo. Lagi tayong dumadalo. Lagi tayong nagmamahal. Lagi nananatili pag-ibig. Lagi kang mahal ang asawa mo. Pinagmamalasakit mo pamilya mo. Huwag kayong mag-aaway. Huwag kayong magsasamaan ng loob, magtatanim ng galit. Lahat ng mga pinapaalala sa atin ng Diyos, pagka nakita na natin ang mga bagay na mga palatandaan, huwag ka malulungkot, huwag ka matatakot, kapatid. Pag nakita mo na yan, anong gagawin mo? Basahin natin kay Lucas. Datapwat, 1:28. datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Amen. Kung magpasimula ng mangyari yung mga bagay na ipinagpauna ng Panginoon, magsitingin kayo, magmasid kayo, mag-aral kayo, mag-meditate kayo. At huwag ka matakot, itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Amen. Malapit na. Pag nakita nyo na, taas nyo ang ulo nyo, malapit na. Mga kapatid, handa na kayo. Handa na tayo, manda tayo. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Gumawa tayo ng lalong higit kaysa sa ating dating gawain. Magpakasigla tayo at samahan nawa tayo ng Panginoon. Hanggang dyan ang ating napag-aralan. Tayo nagtatapos pansamantala. Tayo manikluhod, mga kapatid. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Sa video, naramdaman ko ang hirap at pagod sa pangangaral ni Brad Eli. Mula sa una niyang pangangaral ay wala siyang pahinga ni nag-enjoy siya sa kanyang buhay. Marami siyang mga ministro at nandyan si Daniel Razon. Pero wala silang lahat na naitulong sa pangangaral ni Brad Eli. Sa ibang mga iglesia, nakikita natin na ang kanilang mga ministro ang nangangaral at bihira lamang ang kanilang pinuno na mangaral. Pero si Brad Eli ay sakop niya ang lahat ng obligasyon at ang kanyang mga ministro ay tagapakinig lamang at si Daniel Razon ay bumabasa lamang. Kaya hindi tuloy tumagal ang buhay ni Brad Eli. At tungkol naman sa sinasabi ni Brad Eli Soriano na ang karunungan ng Diyos ay mauunawaan ng buong buo sa buhay na ito ay totoo. Hindi yan kayang maipahayag ng Diyos ng buo sa isang panahon. Ang sabi ng Biblia sa Ebreo, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa atin mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Ang salita ng katotohanan ay nahahayag kung ano lamang ang dapat nilang malaman sa panahon na yaon. Kung ano lamang ang dapat maipahayag sa mga tao na katotohanan. Ang pagpapahayag ng Diyos ng katotohanan sa mga tao ay naaayon lamang sa itinakdang panahon. At tayo ay sakop na alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang anak na si Hesukristo. At nalihim pa sa atin ang katotohanan na mangyayari sa 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Hesus, e di lalo na ang mga katotohanan na ihahayag sa bagong lupa. Ano ba ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa sinasabing ni hindi pumasok sa puso ng tao? Basahin muna natin ang talata sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 9. Datapuat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangangagsisiibig sa Kanya. Pero sa kasunod na talata,
Ngunit, ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ang sabi na Pablo ay ipinahayag sa atin ng Diyos. Ang tanong, alin ang hindi nakita ng mata at ninarinig ng tenga ni hindi pumasok sa puso ng tao? Itaas lang natin sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 8 at ating ituloy-tuloy, na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sangliutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Datapuat, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tenga ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Malinaw na ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay si Hesukristo. Tama ang Biblia nang sabihin na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tenga ni hindi pumasok sa puso ng tao. Kung nakilala nila ang Panginoon ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon. Ang Panginoong Hesus kasi ay nakalihim sa mga tao, pero ipinahayag ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.